Let's pray. Manalangin tayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa blessing. Salamat, Panginoon, sa binigay nyo sa aming pagkakataon para po kami, Panginoon, ay lapit muli sa inyo, makapagpuri, makapagbigay, Panginoon, ah, ng kataasan, Lord. At higit sa lahat ay makilala ka po muli namin sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Papasalamat po kayo, Panginoon. At bless you po, Panginoon, ang pag-start ng Sunday School, na kayo, Panginoon, ang manguna at kayo, Panginoon, ang makilala, wala ng iba. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. At tawagin natin si Brother Don para ilid tayo sa ating pangunahing audience. Brother Don, please. Okay, at mapaalala sa lahat, no? Laging mamaya, meron tayong mga lababo dyan, maghugas ng inyong mga kamay para safe tayo, no? Doon sa sa sipon at sa kung ano mga virus na hindi tayo ma-infection. Meron tayong mga CR dyan para gamitin, no? So, Brother, please. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa atin po pagsisimula, tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit ng hymn number 499, Victory in Jesus. Hymn number 499. Awitin naman po natin ang first hanggang third stanza. Victory in Jesus, the first verse now. See, I heard an old, old story
sa hymn number 626, I Love to Tell the Story. Watch. Awit naman ba ng first hanggang third verse ulit? I love to tell the story. The first stanza now, sing. I love to tell the story of unsinting Sabbath, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know this truth. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. Will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Second verse. I love to tell the story. This than all the golden fancies, than all the golden streams. I love to tell the story. It is so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story. Will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Last verse now. I love the story for those who know it best. Seem hungering and thirsty to hear it like the rest. And when the scenes of glory, I sing the new song. Will be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. Will be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Tayo na po yung mga kapo and tawag na po si Chris. Amen. At bago tayo mag-iwahiwalay, tandaan natin ang morning na ito, huwag niyong sayangin at sulitin ninyo. Kung meron kayong mga Bibles, dalhin ninyo. Kung may notebooks kayo, bitbitin niyo yung mga notebooks niyo. Bakit? Kasi mahalaga ngayong umaga na hindi nyo masayang yung mga makukuha nyo ngayon mula sa Biblia. Especially, yung pinakanta kanina, ang tanging mensahe na hiling ng simbahang ito na maiuwi nating lahat, merong Diyos na kaya tayong bigyan ng bagong pag-asa mula doon sa sabi ng Bible na makasalanan tayo, kaya tayong tulungan ng Diyos na magbago at tulungan ng Diyos na makalaya sa kasalanan. No? Kaya tayong lahat ay magsitayo at tayo ay mag-happy pray para sa ating pag-iwahiwalay ngayong umaga. Okay, let's all stand up, let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa blessing. Salamat, Panginoon, ulit sa pagkakataon. Bago po kami, Lord, mag-start ng aming mga Sunday School, Panginoon. Dalangin po kami, Panginoon, at dinudulog namin sa inyo, Panginoon, na amin pong tinatanggap, Panginoon, ang aming lack, ang aming nakakulangan, Panginoon, dahil sa amin pong limited na kaisipan. Hindi po namin maabot ang inyong buong
na kadakilaan at glory. Pero Lord, humiling kami ng tulong, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa aming pong pagbasa at sa aming, Panginoon, pag-aral ng mga salita niyo, Panginoon. Kung sa inyo, Lord, pinakita ang inyong kadakilaan, Panginoon, at kung sino kayo at kung nasaan, Panginoon, makikita namin sa Biblia ang inyong kaligtasan na binigay sa amin. Lord, dalangin po kami, Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom at discernment, Panginoon. Hindi, Lord, ang aming galing, hindi ang aming, Panginoon, alam, kundi, Panginoon, ang inyong purong salita lamang ang maibahagi ngayong umaga. Salamat, Panginoon, lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan. Kayo lang po, Panginoon, ang maitaas, hindi po kami, at wala na pong iba, kundi kayo lamang, Panginoon, na makilala. Sa pangalan ni Jesus, sabi tagapagligtas, Amen. Thank you very much, and let's divide our classes. No? Mga high school, sama kayo doon kay Teacher Angel. Sa mga elementary, sama kayo dyan kay Teacher Tin. Sa mga prep, doon kayo sa Para naman sa mga naiwan po dito, ayan, kuha kayo ng Bibles. Ayan, para naman Okay, so, at kung pwede kong i-request, na meron kayong notebook ngayon para maisulat nyo ito. Kasi, tatapusin natin yung naputol natin ng Sunday, yung tungkol sa sanctification. Ayan. Okay, so, sa ating po pag-start, reviewin ulit natin yung ating pinag-aaralan nung Sunday. Isa sa mga doctrines na minsan ay na kinakalimutan ng mga ng Kristiyano, okay? Especially sa mga nakakakilala sa Panginoon, ay itong tinuturo ng Biblia tungkol sa tinatawag nating sanctification. No? Simply to say, pagka sinabi po natin na sanctification, ang pinakasimple nitong pagkakaintindi is ito. Ibig sabihin ng sanctify ay ihiwalay. No? Ihiwalay. Basically, ang sinasabi nito, na nung tayo ay, ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay mananampalataya, magtitiwala ka doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang sabi ng Biblia, ihihiwalay ka daw ng Holy Spirit galing doon sa kasalanan, papunta. Papunta, saan? Sa isang lugar na kung saan pwede kang dalihin ng Diyos doon sa kabanalan at doon sa katuwiran, no? So ibig sabihin, lahat ng Kristiyano ay makikita ito sa buhay nila na nung sila ay nakakilala sa Panginoon, merong ganitong nangyari, no? Kung dati wala sa ating concern yung magkasala, no? Gagawa ka ng ganito, no? Magsusugal ka, iinom, ganyan, okay lang sa atin. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, meron parang paalala sa atin, merong force sa ating puso at isip na nagsasabing, ayaw ng Diyos niyan, at itong mga bagay na to ay hindi natutuwa ang Diyos. Yung bagay na yon ay ang Holy Spirit, patuloy tayong pinapalaya saan? Doon sa slavery ng kasalanan. So pagka sinabi natin ang salitang sanctification, ang ibig natin sabihin dito ay ang paghihiwalay ng Diyos sa isang mananampalataya mula sa karumihan ng kasalanan, mula doon sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ngayon, kung ikaw ay nakay Kristo na, ito yung ginawa ng sanctification. Ano yun? Malaya ka ng pumili. Malaya ka ng talikuran yung kasalanan. Malaya ka ng magsabi ng no at hindi sa kasalanan. At malaya ka ng sumunod sa Diyos. Ito ang
pinapakita sa atin ng sanctification is the Lord's process of separating para ihiwalay tayo sa kasalanan, mula sa kasalanan, at hinihiwalay tayo para sa kabanalan. Okay? Ito ang tinatawag natin na sanctification. Ang tanong dito ay, nakikita ba natin ito? Ang sagot dyan, nung ikaw ay magtiwala at manampalataya kay Kristo, ang nangyayari sa atin ay hindi natin nakikita. Pero, ikaw mismo makakapagsabi, no? Na, dati, walang problema. Masaya. Pero nung nakay Kristo ka na, ang hirap na. Bakit? Kasi may nagpapaalala sa iyo lagi, sa isip at sa puso mo, na kasalanan to, hindi mo to dapat gawin, iiwasan mo na to. Bakit? Kasi ngayon, concerned ka na, saan? Sa kabanalan, alam mo na ang kasalanan, alam mo na ang magdadala sa iyo, expose na sa iyo ang kasalanan, and now, pwede ka nang pumili na talikuran yon at sumunod sa Diyos. Ito ang ginawa sa atin ng sanctification. Kung bakit ang hirap tumalikod sa kasalanan, pero ang blessing doon ng Diyos ay pinalaya niya tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan, na ngayon, pwede ka nang magsabi ng no doon sa kasalanan na yon. Yun ang freedom. Yun ang kalayaan. Noon wala tayong pakialam sa mga sinasabi na kasalanan ng Diyos sa pagmamahal sa mundo. Pero ngayon, kung iisipin natin, yung ginawa pala ng Diyos na sanctification ay isang mahalagang bagay para sa isang Kristiyano, no? Ano yung nangyari dito sa sanctification? Ito yung nangyari. Ano yung action? To separate us from sin. Ito yung ginawa ng Diyos. Hiniwalay tayo sa kasalanan. Ano ang rason para sa action na yon? Ito yung rason. Para sa kabanalan. No? Para i-set apart tayo sa kanyang glory. Ibig sabihin, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang nangyari ay pinalaya ka ng Diyos, hiniwalay ka niya, at ang pupuntahan mo ngayon ay isang daanang papunta sa katuwiran. So kaya mga kaibigan at mga kapatid, bilang isang Kristiyano, lahat tayo ay nagsusumikap, lahat tayo ay binibigyan ng pagsusumikap ang pagsunod sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. Bakit? No? Hindi mo na kailangan sabihan ng isang tao na ganito ang kailangan niyang gawin. Mag-church ka, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, hindi mo na kailangan ito sabihin sa Diyos. And that is for the reason, no? Ang reason kung bakit ay ang Diyos ang tumulong sa atin para tayo ay ihiwalay niya sa kasalanan, no? So, konting clarification doon, kung pwede mo dyan mailabas, okay? Bigyan natin ng clarification ang sanctification at para sa ating mga no? So, move forward tayo doon sa results. Ang sanctification daw po at ang justification, okay? Ang paghihiwalay sa atin ng Diyos mula sa kasalanan at yung pagpapawalang sala sa atin, ang sabi ng Biblia ay ito, no? Parehas yan ay resulta ng ating pakikiisa sa pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay ni Kristo, no? Parehas yan ay resulta. Hindi ang bawat isa ang dahilan. Tatandaan po natin, sa ating kaligtasan, lagi pong si Kristo ang dahilan ng lahat ng yan. Anong ibig sabihin? Kinuha niya yung kasalanan natin at tinanggap niya yung ating, let's say, 100%, no? Kompleto yung lahat ng kasalanan mo. And inote natin doon na hindi lang yun yung current,
na kasalanan mo. Kasi at the first place, hindi ka pa pinapanganak doon sa panahon ni Kristo. Pero paano niya nabayaran yung kasalanan na gagawin mo pa lang? Ang point doon is ito, no? Si Kristo, ang value ni Kristo, ng pagkamatay ni Kristo, ng buhay ni Kristo, ang value noon ay hindi natin masusukat sa quantity o amount ng pera o kaya kung anong bagay sa mundong ito. Let's say, 2 million pesos. Hindi masusukat doon. Dahil si Kristo ay hindi lang basta tao, sabi ng Biblia, siya ay Diyos rin. Siya ay tao, 100% na tao, 100% na Diyos, kaya nung siya ay namatay, ang value ng kanyang pagkakamatay sa krus ay ganito. Wala siyang simula at wala rin siyang katapusan, kaya ang iyong kasalanan na ginawa mo bago pa ikaw makakilala sa Diyos at nung nakakilala ka sa Diyos, ay binayaran niya yung lahat. Wala nang pwede pang idagdag doon sa tinatawag natin na kabayaran ni Kristo sa krus. I-simplify natin, no? Para maintindihan nating lahat. Pagka sinabi nating ang tao ay binayaran ni Kristo sa krus, hindi natin na sinasabi yung kasalanan mo lang ngayon. Kundi ang sinasabi natin, nung namatay si Kristo sa krus, ang nabayaran niya ay lahat. Yung tatapos mo nang gawin, yung ginawa mo ngayon, at yung gagawin mo pa. Binayaran na yun ni Kristo sa krus. So anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Kung tayo man, dumating na sa dulo ng ating buhay, ang sinasabi ng Biblia, haharap tayo sa Diyos. At walang kahit isang tao na makakapasok sa kalangitan. Walang kahit isang tao na makakapasok sa kalangitan kung hindi po siya perpekto at maayos sa harapan ng Diyos. Pag-isipan niyo yun mabuti, no? So kung ang makakapasok lang pala sa kalangitan ay perpekto at maayos sa harapan ng Diyos, paano tayo makakapasok? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nakagawa ng pagkakasala sa Diyos. Lahat tayo nakagawa ng pagkukulang sa Diyos. Lahat tayo ay nagrebelde. Lahat tayo ay, ang itsura natin sa harapan ng Diyos ay kriminal. Bakit? Kasi yung kasalanan na ginagawa natin ay labag sa kanyang katuwiran at kabanalan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, na yung mga simpleng ginagawa natin na akala natin ay okay, sa harapan pala ng Diyos ay hindi. Tayo pala ay lumalabag sa kanyang dakilang katuwiran. Sabi doon sa Revelations 21:8, pati ang mga sinungaling ay may parte sa kadagat-dagatang apoy. Nagsinungaling lang ako? Mapupunta ako ng impyerno? Bakit ganon? Hindi mo na kailangan questionin yon. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos nun. Sa tingin mo man ay hindi tama, pero ayaw ng Diyos ng sinungaling. Nakita niyo yun? Andiyan yun sa verse sa Revelation 21:8. Yan. At lahat ng mga sinungaling ay may parte sa nagliliyab na asopre. No? So, ang katotohanan pala ng Biblia, walang makakapasok sa kalangitan dahil perpekto lang ang makakapasok doon. Ayaw ng Diyos ng karumihan, pero lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos, kaya sila ay pupunta sa dapat nilang puntahan. Hindi tayo nilagay sa impyerno kasi, no, nagkamali lang tayo, hindi. Ilalagay tayo sa impyerno for the reason na ginusto natin magrebelde at sumuway sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Di ba? At hindi rin ang dyablo ang nagahari sa impyerno.
ilalagay rin ang dyablo sa impyerno dahil sumuway siya sa Diyos. Gusto ko po na makita nyo ito. Bakit? Kasi para maintindihan ninyo na kung hindi si Kristo namatay sa krus, hindi tayo mabibigyan ng pag-asang maligtas doon sa ating pupuntahan. No? Dahil lang yun sa awa ng Diyos, kaya niya pinapunta ang Panginoong Kristo. Dahil lang yun sa awa at grasya at pagmamahal ni Kristo, kaya siya bumaba sa lupa at binigay niya ang kanyang buhay. No? Pwede niya naman tayong iwanan na bala kayo dyan. Mga rebelde kayo, bala kayo sa buhay niyo. Diba? Pero hindi niya yon ginawa. Dahil sa kanyang pagmamahal, bumaba siya sa lupa para bayaran ang ating mga kasalanan. Ito yung na sinasabi nating payment ni Kristo sa ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tanong, namatay ka ba nung ikaw ay naligtas? Hindi ka namatay. Kung hindi may ibang namatay para sa iyo. Pero ang sabi dun sa nabasa natin last Sunday, kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, kasama kang namatay kasama ni Kristo nung siya ay pinatay sa krus. Yung kasalanan mo ay ibinilang sa Kanya na parang ikaw ay namatay rin doon, inilibing. At nung nabuhay, ang sabi ng Biblia, nung nabuhay muli, ay kasama ang isang Kristiyano ang sabi ng Biblia, binigyan ng buhay na hango sa Panginoong Hesukristo, sa Diyos. Dalawang kind of sanctification. Ang sabi ko sa inyo ulit, ano ang sanctification? Ang proseso ng paghihiwalay ng Diyos mula sa kasalanan papunta sa kabanalan. Ito ang proseso ng Diyos. That is sanctification. Pero may dalawang kind of sanctification. Or let's call them stages. Meron siyang step 1 and step 2. No? Itong dalawang klaseng sanctification na to, diniscuss natin nung Sunday yung una. At ngayong Sunday, i-discuss natin yung pangalawa. Nung linggo, pag sinabi ulit natin sanctification paghihiwalay ng Diyos sa atin mula sa kasalanan, hinihila tayo ng Diyos doon at nilagay tayo doon saan? Ang sabi ng Biblia, ito ang pinakamalinaw, nilagay tayo ng Diyos mula doon sa ating kasalanan at inilagay tayo, note nyo tong preposition na to, in Christ. Kay Kristo. Hindi sa labas, hindi sa gilid, hindi sa ilalim, hindi sa ibabaw, kung hindi kasama sa loob nung spear na ito na nandoon si Kristo. Kung na kay Kristo ka, sabi ng Biblia, hiniwalay ka na ng Holy Spirit sa kasalanan. Binigyan ka niya ng kalayaan na magsabi ng no sa kasalanan at sumunod sa Diyos. Ito yung kalayaan na pinapakita sa atin ng sanctification. Kaya ang unang klase ng sanctification ay tinatawag natin na definitive. Definitive sanctification. What does definitive means? Ibig sabihin ng definitive, kung pwede mo dyan may ipakita, ibig sabihin ng definitive is final, conclusive. Ibig sabihin nun, wala nang iba pang idadagdag doon. Yun na yun. So itong paghihiwalay na to, itong unang paghihiwalay na to, pinapakita sa atin na isang beses lang ito ginawa ng Diyos. Ano yun? Yung sanctification na ginawa sa atin, na nabasa natin sa Romans chapter 6, verse 1 to 11, na kung ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo na, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sabi ni Paul, hindi mo ba alam na tayo ay binautismuhan sa kamatayan sa kanyang pagkamatay sa krus? Hindi tayo namatay, pero bakit sinabi dito na tayo ay namatay?
Dahil idinidikit ang ating identity doon sa taong nagbayad ng kasalanan natin. Hindi ikaw yung nagbayad, pero may nagbayad sa'yo. Pero hindi mo yun matatanggap na kabayaran kung hindi ka manampalataya sa ginawa niya sa krus. Pero pag nanampalataya ka, ang sabi ng Biblia, ikaw daw ay namatay kasama niya. Namatay ka kasama niya. Anong ibig sabihin nun? Nung nilibing siya, pati yung kasalanan mo ay nilibing rin daw. No? Sabi ni Paul, tapos na ang pagbabayad ni Kristo ng kasalanan. Kaya ibig sabihin nun, yung iyong kasalanan ay tapos na ring bayaran. Hindi dahil naging mabuti kang tao, hindi dahil namatay ka, dahil hindi ka naman namatay, obviously, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. In that simple perspective, makikita natin na kung papaano ang definitive sanctification ay yung tinatawag nating once and for all. Isang beses niya lang ito ginawa. Na kunin ang tao mula doon sa basura ng kasalanan at ilipat niya sa isang mas magandang lugar kung saan pwede siyang sumunod at dumiretso sa pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Ano ang practical na application to sa bawat isa sa atin? Pag nasa school ka na, pag ikaw ay nasa trabaho mo na, pag ikaw ay nandoon sa iyong pinagkakabisian or may hobby ka na ginagawa, pag dumating ang opportunity na magkasala ka, meron kang option. Kaya mo na ngayong sabihin na, ay, ito, ayaw to ng Diyos. Pero dati wala kang pakialam kung gagawin mo siya o hindi. Gawa ka lang na gawa. Bakit? Kasi ni never mo na consider na may Diyos palang ayaw ng ganitong klaseng aksyon, gawain, o mga bagay na yung tinatawag nating labag. Saan? Hindi ito labag sa kagustuhan niya, hindi. Ang ibig natin sabihin, labag saan? Sa katuwiran ng Diyos. Kung bibigyan natin ng example, kung ikaw ay nasa school mo at may nakita kang binubuli, lalabas sa iyo yung galit saan? Galit doon sa mga nambubuli ng walang kalaban-laban. Yung lumabas na galit na yon, yung tinatawag natin na righteous anger. Doon sa picture ng Diyos, yun ang naglagay sa atin sa impyerno. Kasi tinrigger natin yung galit ng Diyos nung tayo ay gumawa ng kasalanan sa harapan niya. Ganun po yung tinatawag nating sin. It triggers the anger and wrath of God. Wala namang ibang dahilan kung bakit ang Diyos magagalit kung hindi dahil sa kasalanan na ginawa natin. No? Injustice, wickedness, immorality, pride, lust of the flesh, lust of the eyes. Nag-scroll ka lang sa FB. Ang sabi ng Biblia, pag tumingin ka sa babae na may pagnanasa, and vice versa, pag ang babae tumingin sa lalaki na may pagnanasa, ikaw ay nag-commit ng adultery, sabi ng Diyos, kasalanan yun. Tumingin ka lang, at inisip mo lang, it is a sin. You see that? Tumingin ka lang, at nagnasa ka sa iyong isipan, doon sa lalaki o sa babae na yun. Kasalanan nyo sa harapan ng Diyos. No? Hindi lang yon. Pati yung simpleng pagsisinungaling ay hindi biro sa harapan ng Diyos. And that's why, ang sabi ng Biblia, alipin tayo ng kasalanan. We are servants of sin. Pero nung narinig natin yung gospel, may isang bagay na ibinangga doon sa ating kaisipan. Nung narinig natin yung gospel, narinig natin meron palang Diyos. May Diyos pala na nakikita ang ating isip at puso. Wala tayong pwedeng i-excuse, wala tayong pwedeng ihiwalay, o
or i-justify na, ay, hindi naman kasi ganito. Wala. Nakikita niya ang puso natin. At anong ibig sabihin nun? Kung nakikita niya ang ating isip at puso, kahit gumagawa ka na mabuti, pero sa iyong puso ay meron ka palang intensyon doon na hindi maganda, nakikita yun ng Diyos. Pati yung simple, the kindest, the smallest thing na ginawa mo, ay may iba palang motive yun, nakikita yun ng Diyos. At ang kasalanan ay hindi biro sa Diyos. That's why, mga kaibigan at mga kapatid, kita yun ng Diyos lahat. Pero nung hinarap tayo sa gospel, nalaman natin na yung Diyos na to ay galit sa kasalanan. At ngayon, ibinangga sa atin, parang isinampal sa atin. No? Isinampal sa atin, ito yung ginagawa mo. Nagkakasala ka sa isang dakila at banal at matuwid na Diyos. Pag-isipan natin yun mabuti, no? Hindi ng Bible pinipigilan ang pag-achieve ng mga bagay, pero gawin mo sa katuwiran. Lalo na kung Kristiyano ka, may business ka, or ikaw ay merong isang skills, nag-offer ka ng service sa ibang tao, gawin mo sa katuwiran. Gawin mo ng maayos. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos ang ating ginagawa. No? Not only that, but also, na pinapaalala sa atin, sa definitive sanctification, nung hiniwalay tayo ng Diyos mula sa kasalanan, yung tinatawag natin na separation, mga kaibigan at mga kapatid, yung separation na to, yung word na separation, ay napakahalaga. Dahil hindi po ito kayang gawin sa pamamagitan ng pagiging mabuti lamang. Ang Diyos ang nagdala sa atin mula doon sa basurang yon papunta dito. Sa lugar na to, na malaya kang pumili sa pagsunod sa Diyos o bumalik sa kasalanan mo. No? Malaya ka pumili. May freedom ka na. Pinalaya ka na ng Diyos. Yun ang unang itsura ng sanctification sa atin. Definitive. In a sense, pinapakita sa atin dito na pag tayo ay nanampalataya sa Diyos, namatay na tayo sa kasalanan. Pangalawa, pag tayo ay nanampalataya sa Diyos, pinalaya tayo sa kasalanan. Ang argumento dito ni Paul, kung tayo ay na kay Kristo, sa kanyang pagkamatay at kanyang pagkabuhay, ibig sabihin nun, kung pwede mo dyan doon may palabas, how yung ating old self, yung ating human nature, na walang Holy Spirit, ay ipinako sa krus. Ganun po yung pagkamatay natin. Hindi tayo napako, pero yung ating sarili ay pinako sa cross. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, natanggap natin itong blessing na to. Para saan? Ang sabi ng verse 6, so that our body of sin can have what? No effect. Be destroyed. Done away with. Yung paghihiwalay pala yun na ginawa ng Diyos ay para mawalan sa iyo ng epekto yung lakas ng hila, yung lakas ng impluensya ng katawan mo para hilain ka sa kasalanan. Para pala doon kung bakit ka, sabi ng Biblia, dinala ka ng Holy Spirit sa kamatayan kasama ni Kristo. Why? Bakit kailangan patayin ang ating body, ang ating old self? Why? Ito yung question. Why? Ito yung sagot. Sa verse 6 pa rin. So that we would be no longer slaves to sin. Nakuha niyo to? No? Nakuha ba natin yan? So that we will no longer be slaves to sin. Ang reason kung bakit ito ginawa ng Diyos,
para hindi ka na maging alipin ng kasalanan. Nakikita mo ba to? Hindi. Pero paano mo matatanggap itong blessing na to? Kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay sumurrender doon sa katotohanan na wala kang kayang gawin sa iyong sarili at si Kristo lang ang tanging makapagliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan. Kaya bawat isang Kristiyano sa buong mundo, walang pwedeng magyabang na ito yung ginawa ko, kaya ako Kristiyano. Ito yung ginawa ko, kaya kumayo sa Diyos. Wala kang kayang gawin. Tinulungan ka ng Diyos mula doon sa basura at hiniwalay ka para ngayon kaya mo nang tumalikod sa kasalanan at kaya mo nang sumunod sa Diyos. Nakita niyo yung words na ginamit ko? Hindi mo kaya, pero dahil inilipat ka ng Diyos, hiniwalay ka ng Diyos sa karumihan, kaya mo nang pumili ngayon. Nakita niyo yun? Dahil ang pagpili natin dati, o yung tinatawag natin, freedom to choose, ay sakop ng ating makasalanang sarili. Wala tayong pakialam sa Diyos. Kaya kahit anong gusto natin, hindi natin hahanapin ng Diyos. Bakit? Kasi wala tayong pakialam sa Diyos. Pero bakit nung may nag-share sa iyo ng gospel, in that very moment, parang na-concern ka sa iyong sarili? Makasalanan pala ako. How did that happen? It's God who saved. It's God who gives mercy. It's God who gives grace. Kita natin yon, no? Ang naiintindihan lang natin sa point na yon ay ang gospel. Makasalanan ako at kailangan ko si Kristo. And that's why the moment we believe, it is still God who helps us to believe. Nung tayo ay magsisisi sa kasalanan, hindi ka nakarating sa sitwasyon na yon na gusto mong magsisi dahil nalaman mong makasalanan ka. Kung hindi, binigyan ka ng kaliwanagan ng Diyos na kasalanan pala to. Walang taong tatanggap na makasalanan siya hanggang makita niya ang buong picture ng kanyang itsura sa harapan ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang doon nagtatapos. Pagtapos mong manampalataya, eto na papasok yung blessing na sinasabi ng Bible, forgiveness. Papatawarin ka ng Diyos kung ano man ang ginawa mo. Pangalawa, ibabalik ka ni Kristo sa Diyos, Ama, na nakapaghiwalay sa inyo ay kasalanan. Na kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kahit ikaw ay manalangin ng paulit-ulit, hindi ka napapakinggan ng Diyos. Bakit? Kasi wala ka pang access. Ano ibig mo sabihin access? Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang Diyos Ama. Sino yon? Si Kristo. Wala nang iba pang paraan para makarating sa Ama maliban sa akin. Sino yon? Si Kristo. Kaya kung wala pa ang isang tao sa Panginoong Kristo, ang tanging meron siya ay tradisyon. Ang tanging meron siya ay reliyon. Paano yan? Nagpipray ako, binibless ako. Diyos lang ba ang nagbibigay ng blessing? Pag-isipan yan. Di ba? Merong mga hindi mananampalataya, meron silang mga di ba? Mas mayayaman pa kaysa sa atin. Diyos lang ba nagbibigay ng blessing? Siyempre hindi. Pero merong tinatawag na common grace. Itong grace na ito ay tinatanggap ng lahat. Kung paano umuulan sa mga mananampalataya, umuulan rin sa kanila. No? Kung paano ang mga tanim ng mga mananampalataya ay pinapatubo, ganun rin. Pinapatubo rin ng Diyos yung mga pananim ng mga hindi mananampalataya. Dahil kahit pagbalik-balik ta rin nyo, ang gusto sabihin ng Biblia, mahal ng Diyos ang mundo. Mahal niya lahat, pero may hustisya para sa mga gumagawa ng kasalanan. Kaya itong ginawa sa atin ng Diyos, napakadakila ng Diyos. No?
para hindi na tayo maging alipin, pinadala niya si Kristo. At kung ikaw ay manampalataya, ang kamatayan ni Kristo ay ididikit sa iyo. Na parang ang picture natin ay isang namatay kasama ni Kristo at nabuhay kasama ni Kristo. Ito yung argumento ni Paul sa bawat isa sa atin. Ito yung unang kondisyon. Kung pwede mo dyan doon ipakita. Paul gave a logical condition for our position. Ito na ngayon ang itsura natin. Ito ang first condition. If we are in Christ, diba? If we are in Christ, nakikita nyo ba yung text? Na white, nakikita nyo ba? Okay, nakikita naman. Kung tayo ay nakay Kristo, then tapos si Christ ay nanalo over sin, ibig sabihin, kung nakay Kristo tayo, panalo tayo sa kasalanan. Kaya nyong humiwalay sa kasalanan. Kaya nyong magsabi ng no sa kasalanan. Pag dumating yung kasalanan na sabi mo, hindi ko to kayang iwasan, kaya mong iwasan. Kasi na kay Kristo ka na. Ito yung argumento sa atin ni Paul. Ito ang kondisyon. Kung ikaw ay mananampalataya na kay Kristo, ito na ang kaya mong gawin dahil na kay Kristo ka na. Kaya mo nang manalo sa kasalanan. Dahil nanalo na rin si Kristo sa kasalanan, kaya mo nang manalo. Kaya pag dumating, yung pagkakataon na yun na nag-i-scroll ka, at may dumating doon na isang imahe na alam mong mahuhulog ka sa kasalanan, kaya mo sabihin na no. Diba? Mga kaibigan at mga kapatid, malaya ka na kay Kristo. Piliin mo na talikuran ng kasalanan. No? Grabe kasi, Brother David, yung lumalabas doon sa YouTube ko, sa aking Facebook, hindi nyo ba alam ang mga application na yan ay may tinatawag na algorithm. Ngayon, kung ano yung tinitingnan mo dyan, yun ang laging lalabas sa newsfeed mo. Kaya pag ganun ang lumalabas sa newsfeed mo, huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka. No? Kasi, madalas mong binibigyan ng, ang tawag doon, view time. Kung ilang minutes ka nag-view doon, nire-record rin yun ni FB. Kaya kung ano yung marami-rami kang minutong ginugol, yun ang i-recommend sa'yo sa mga reels, sa mga ng newsfeed mo, sa mga recommended pages, papakita niyan sa'yo. No? Di lang yan. Same rin yan sa Instagram, parehas ng algorithm yun with FB. Same rin yan doon sa X, yung dating Twitter, no? So mga kaibigan at mga kapatid, may choice ka. Di ba? Pwede ka naman mag-start ngayon. Linisin mo, i-purge mo ang iyong ang iyong newsfeed. Simulan mo na don't recommend ng inyong mga newsfeed para hindi na sa'yo lumabas yung mga ganon. Kasi itong nakakapaghulog sa maraming tao sa kasalanan. Simpleng scrolling, akala nila okay lang, pero yun pala sa harapan ng Diyos, nagkakasala ka. Pag tumingin ka sa isang tao na may pagnanasa, ikaw ay nagko-commit na tinatawag natin na adultery. Sabi ng Biblia. No? Pero ang sabi ni Paul, he argued to us, kung ikaw ay nakay Kristo, ito ang kondisyon. First condition, kung si Kristo ay nanalo, panalo ka. Kaya mong manalo sa kasalanan. Pangalawa, nanalo siya sa kasalanan at nanalo rin siya saan? Sa kamatayan. Kaya ang isang Kristiyano, hindi siya takot sa kanyang huling mga panahon sa buhay na ito. Bakit? Kasi sigurado siya na pagtapos ng buhay na ito, pagtapos ng mga paghihirap mo na ma-achieve yung mga gusto mo ma-achieve, at ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, nagsisilbi ka sa Diyos, pagtapos ng buhay mo, wala kang regrets, alam mong uuwi ka kasama ng Panginoon sa Kristo. Dahil nandun ang assurance sa isang Kristiyano. And mga kaibigan, it's final. Hindi mo na kailangan paikot-ikutin pa.
ang bagay na to. Dahil, look at your Bibles in Romans chapter 6 verse 10, the death that He died is His death to sin once and for all. Isang beses lang siya mamamatay para sa kasalanan ng lahat. Hindi niya na kailangan mamatay ulit ng paulit. Ang sabi nga ni Paul sa start nito, ikaw ba ay magkakasala para dumami pa ang mercy ng Diyos? Sabi ni Paul, God forbid. Huwag sana mangyari. Bakit? Kasi ang isang Kristiyano, magi-struggle na siya gumawa ng kasalanan. Dahil magsusumikap siya sumunod sa Diyos. Ang second condition, kung tayo ay na kay Kristo, ibig sabihin yung victory niya is our victory. Nung tayo ay nanampalataya sa kanyang tapos na trabaho sa cross, ang buhay natin, ito yung sabi ni Paul, nakadepende kay Kristo at nakatago na kay Kristo. Paano ka makakasigurado na ikaw ay ligtas na? Paano ka makakasigurado na ikaw ay sigurado na sa Diyos? Paano ka makakasigurado na pag ikaw, pag natapos na ng huling beses ang iyong buhay, uuwi ka kasama ng Panginoong Jesucristo? Paano ka makakasigurado? Ito yung tanong natin. Paano ka makakasigurado? Ang sagot, hindi ka makakasigurado sa baptis, hindi ka makakasigurado sa kung kani-kaninong leader, hindi ka makakasigurado kung kani-kaninong reliyon. Makakasigurado ka sa isang tao lang. Sa Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya, isa lang ang ibig sabihin nun. Pinatawad ka ng Diyos. Iniligtas ka ng Diyos. Lininis ka ng Diyos. Ibinalik ka ng Diyos sa Kanyang pamilya. Hindi tayo pamilya ng Diyos, pero inampun niya tayo. Ginawa niya tayong parang anak. Sons and daughters of Christ. At hindi lang yon, hiniwalay niya tayo saan? Sa kasalanan. So mga kaibigan at mga kapatid, in conclusion, verse 11, Romans 6:11, basahin natin ng sabay-sabay, ang conclusion na to. Romans 6:11, nandiyan na kayo, say amen. Romans chapter 6, verse 11. Andiyan na po ba kayo? Okay. Sabay-sabay natin babasahin. On your Bibles, please. Sabi sa Romans 6:11, para makita ninyo ng mabuti, babasahin ko ng dahan-dahan at please, tingnan nyo at intindihin nyo ang gusto sabihin. Sabi sa verse 11, consider yourself. Yun ang ibig sabihin ng reckon. Ganun pa man, i-consider nyo ang inyong sarili. Consider yourself to be what? To be dead. Dead in what? Dead indeed. Patay na talaga in what? Saan? Patay na talaga saan? Sa kasalanan. And not only that, but also, dead in sin, but alive unto God sa pamamagitan nino? Through Christ Jesus, our Lord. Anong gusto sabihin nito mga kaibigan at mga kapatid? Kung ikaw ay Kristiyano, i-considera mo sa iyong sarili na patay ka na sa kasalanan. Again, kung ikaw ay Kristiyano, consider yourself as dead to sin. Ibig sabihin, ang iyong katawan, though siya ay meron sa iyong pram ng kasalanan, pero dahil na kay Kristo ka na, you have a freedom to choose to what? To deny yourself, tanggihan yung kasalanan na inaalok ng iyong katawan at sumunod kay Kristo. Dahil doon sa kanyang kamatayan, namatay rin tayo at nung siya ay nabuhay, binigyan rin tayo ng bagong buhay. Itong gusto sa atin sabihin ng definitive sanctification. Isang beses niya lang ito ginawa. Hiniwalay ka sa karumihan, nilagay ka sa kalinisan at sa kabanalan. Ngayon, pwede ka nang sumunod sa Diyos at talikuran ng kasalanan mo. At the end of the day, it will be our choice to follow
Christ. Nakuha po ba natin? That's why, mga kaibigan at mga kapatid, ang Christianity is not following rules. It's not following rules. Christianity is following God. Kung sa tingin mo sumusunod ka sa rules, ang daming rules, mga kaibigan at mga kapatid, wala sa iyong pumipigil. Kahit gawin mo ang gusto mo, gawin mo. Pero accountable tayo sa Diyos. Kaya tanggalin niyo sa isipan niyo yung sumusunod tayo sa rules. Hindi tayo sumusunod sa rules. Sumusunod tayo sa isang Diyos, sa isang hari. Kung paano gano'n na lang katakot ang tao na gumawa ng krimen dahil alam nilang sa oras na gumawa sila ng krimen, hahanapin sila ng pulis at huhulihin sila ng pulis. Pero sa Diyos, hindi tayo takot. Kahit nakatago ka sa bahay mo, silyado ka ng iyong bubong, nandun ka sa confines ng iyong kwarto, wala nakakakita sa iyo. Akala mo hindi ka nakikita ng Diyos. That's actually foolishness. Na hindi ka takot sa Diyos, pero sa pulis takot ka. Na ang Diyos nakikita ang iyong isip at puso. Paano yan? Sila nga ginagawa. Si ganito ginagawa rin nila. Ba't di ko pwede gawin? Pwede mo rin gawin. Gusto mo, gawin mo. Pero mga kaibigan at mga kapatid, you will be accountable. Kung galit ang Diyos doon sa ginagawa nila at ginawa mo rin yun, makakasama ka sa galit ng Diyos. That's why Christianity is not following rules, it's following God. Kahit na ang nasa paligid mo, hindi na sumusunod sa Diyos, it doesn't matter. Bakit? Kasi tayo, ang goal natin, sumunod kay Kristo. Dahil si Kristo ang gusto nating ma-achieve. Para pagtapos ng buhay na to, pagharap sa iyo ng Panginoong Kristo, wala kang regrets. Hindi mo sasabihin, sayang, dapat pala noon pala nagbago ako. Today is the day of salvation. Pwede ka magbago, pwede ka mag-repent anytime. Ito ang ginawa ng sanctification, malaya ka na. Choose to follow Christ. Kasi ito yung second step natin. Second step is what we call progressive sanctification. Our second step is progressive sanctification. Hiniwalay ka na isang beses lang ng Diyos. Ngayong na kay Kristo ka na, ang susunod na step ay tinatawag nating progressive sanctification. What does progressive means? Progressive means, pwede mo ba dyan doon mailabas yung progressive sanctification? Progressive sanctification, ibig sabihin niya ay, sige next. Balik mo muna doon. Ang progressive sanctification is the ongoing process. Is the ongoing process God does through the Holy Spirit para ihiwalay tayo sa kasalanan and help us grow in holiness. Ano ibig sabihin nito? Nung ikaw ay hiniwalay na ng Diyos isang beses, that's definitive sanctification. Ngayong na kay Kristo ka na, eto, may parte na tayo dito. Doon sa definitive sanctification, ang Diyos ang nagdala sa atin mula sa karumihan ng kasalanan, papunta sa Kanya. Itong pangalawa na to, meron tayong involvement dito. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, He guides us. He helps us. But you have a part. You have a part in this. What do I mean? Whenever and wherever there is a temptation of sin, you have a choice. You actually have a choice to follow God at talikuran ang kasalanan sa tulong ng Holy Spirit. Ito yung tinatawag natin na progressive sanctification. Ang patuloy na paghihiwalay sa atin ng Diyos sa kasalanan. Bakit? Akala mo ba nung naligtas ka na, bigla ka lang nag-transform, umilaw, uy, bago ka nang nilalang. Mali. Nilipat ka ng Diyos mula sa karumihan ng basura ng kasalanan, nilagay ka niya sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na ikaw
ay wala ng mga kasalanan na kailangan pang baguhin. Attitude, character, actions, perspective, philosophies, principles, lahat ng mga bagay na yan ay babaguhin sa iyo ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Ito ang second stage. Kung tayo ay binuhay na kasama ni Kristo, ito na ang ating path. This is our path. We are progressively being set apart by Christ. Progressively. Ano ang ending nito? Ano ang end goal nito? Ano ang finish line nito? When we die. Pag tayo ay mamatay na, that's the end of our progressive sanctification. That's the time na matatapos ang paghihiwalay sa iyo ng Diyos. Bakit? Kasi pagtapos nito, yung next na topic natin ay tinatawag nating glorification. Yun yung pinakamatamis na doktrinang pag-uusapan natin next Sunday. No? Pero ngayon, ang patuloy na paghihiwalay sa atin ng Diyos mula sa kasalanan ay tinatawag nating progressive setting apart, the progressive setting apart of God in each day of our life through the help of the Holy Spirit. This is the next step para sa atin, para ihiwalay tayo sa kasalanan. Each day, makikita mo yan. Ay, ganito pala ako. Pero nabasa ko sa Bible, dapat hindi ganito. Di ba? Nakikita niyo yung picture na kung saan merong constant na rebuke ang Diyos sa atin every time we reflect. Pero ito ang tips. Downgrade na tips. Ano yon? Kung ayaw mong magbago, huwag ka magbasa ng Bible mo. Diba? Pero kung gusto mong magbago at maging parte sa iyong pagbabago, basahin mo ang Bible mo. Makikita mo, marireflect mo, at maibabangga sa Bible ang mga dapat pang tanggalin, tapyasin, at baguhin sa iyo. Sa attitude, sa character, and especially sa ating mga actions. Diba? Nabasa mo sa Matthew, pagka sinaktan ka sa kabila, anong gagawin mo? Bigyan mo agad ng kabilang kamay. Hindi. Ano sabi? Ibigay mo yung kanan. O, di ba? Alam nyo, ang tanong, nagawa nyo na ba to? Di ba? That's what we call progressive sanctification. Every time you read that, you are reminded that this is what Christ is preaching about. A selfless, di ba? But Christ-centered life. Less of me, more of Christ. Kaya pag may dumating sa iyo na ganong sitwasyon, kaya mong ibigay yung kabila mo. Bakit? Kasi alam mong na kay Kristo ka. And that's our premise. Pwede ba dyan doon may lagay? Ito ang premise natin sa pag-usapan natin this morning. Ano bang ibig sabihin ng premise, Brother David? Ibig sabihin ng premise, ito ay statement na magsiserve as the basis of our argument. Okay? Ano ibig sabihin ng premise? Ito ang statement na magiging basis ng mga susunod nating puntos o mga next arguments natin. Kailangan natin itong premise na to para meron tayong, kung baga sa building, may ground floor tayo. May sisimulan tayo. Meron tayong ground zero. Doon tayo mag-start para hindi tayo kalat-kalat. Magsimula tayo dito. Ito yung sabi ni Paul sa verse 11. Romans chapter 6 verse 11. Open your Bibles now. Romans 6:11. Ano sabi po sa verse 11? Diyan na kayo? Say amen. Ano sabi sa verse 11? Likewise, ano daw? Consider yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our
Lord. Ito ang ating premise. We are now free from the slavery of sin and walk in the newness of life because we died and lived with Christ. Ito ang statement natin for everything that we will talk about this last na mga points natin this morning. Kung ikaw ay malaya na at pinalaya na ni Kristo mula sa pagkakalipin ng kasalanan at ikaw ay namatay na at nabuhay na kasama ni Kristo, then ito ang mga reminder ni Paul para sa atin. Paul reminded us what to do next. Okay? Ito yon, tingnan nyo mabuti kung ano yung mga reminder dito. Okay? Una sa lahat, next doon, Paul reminded us these things. Kung ikaw ay namatay na kasama ni Kristo, nabuhay na kasama ni Kristo, pinalaya ka na sa kasalanan, kung malaya ka na sa kasalanan, ito ang pinaalala sa atin ni Paul. Number 1, verse 12. Look at verse 12 now. Romans 6:12. Sabi sa verse 12, kung titingnan nyo yung mga Bibles, ano sabi dyan? Ano ang action word na ginamit? Yung word na sin. Yung rain pala, I mean rain. Sorry, nana ko. Yung word na rain, underline niyo yung word na rain. Sabi ni Paul, huwag niyong hayaan maghari, mamuno, makontrol ka, pangunahan ka, ng ano? Ang kasalanan sa iyong katawan. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po passive ang ginamit ditong structure ni Paul. Hindi niya sabi na watch and observe. Ang sabi niya dito, let not. This is a warning. Let not. Kaya't wag ninyong. No? Ang term dito is preemptive. Preemptive. Ibig sabihin, bago pa lang, naghahanda ka na. Bago pa lang, nagpe-prepara ka na. Bago pa lang, hinahanda mo na ang sarili mo. Saan? Para hindi maghari ang kasalanan sa iyong katawan. Nakukuha po ba natin? Bakit? Para hindi mo daw sundin ang mga pagnanasa nito. Yun ang point number 1 natin. Ni-remind tayo ni Paul, to not let sin reign in our mortal body so that we can obey our lusts and sinful passions. Kung nakikita mo na hindi mo mapigilan ng ganitong klaseng aksyon. For example, doon sa example ko kanina, nag-scroll ka sa newsfeed mo. Kung palagi ka na lang nahuhulog doon, paulit-ulit na lang, what you can do is uninstall your FB. Uninstall your Instagram. Uninstall those things na paulit-ulit kang nahuhulog dahil wala kang disiplina sa iyong sarili. No? Kung hindi mo kaya, sabi ni Paul, huwag mong labanan. Takbuhan mo. Takbo ka. Alis ka. Nagets natin? Diba? Bigyan ko kayo ng example. Minsan pag nanonood kami ng mga nakakatakot na palabas, na pag nag-uusap kami magkakapatid, ang sabi ko sa kanila ganito, kung ako nasa sitwasyon ng bida dyan, the moment na may lumipad na kutsara na walang taong nagtapon yan, aalis agad ako sa
Sa bahay na yon. Hindi na ako babalik doon kahit kailan. Dahil ang ginagawa ng mga bida, ay, hinahanap pa nila. Ano nangyari? Tapos merong pintuang madilim, papasok pa sila talaga. Ako, unang beses yun mangyari, hindi na ako babalik sa bahay na yon. Kahit saan man, kahit doon pa sa lugar na yon, hindi na ako babalik doon. Di ba? Nagets yung ibig ko sabihin? Ganun din dapat ang kaisipan natin. Dapat alerto tayo sa mga ganitong bagay. Huwag niyong hayaan. Pag nakita niyo na mayroong ganun, huwag niyong hayaan. Gawan niyo ng paraan. Lumapit na kayo sa Diyos. Kung pwede niyong takbuhan, takbuhan niyo. Uninstall mo na. Bakit ka mananatili doon? Bakit mong hahayaan na masaturate ka pa ng kasalanan na yon? Number 2. Ano pang sabi ni Paul? Verse 13. Look at Romans 6:13. Ano sabi sa verse 13? Nandiyan na kayo? Say amen. Ano sabi sunod? Neither yield ye, on your Bibles please, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Number 2, Paul reminded us to not offer parts of your body to sin as instruments of wickedness. Every time na gumawa ka ng kasalanan, yung parte ng katawan mo ay ino-offer mo bilang instrumento ng kasamaan. Bilang isang instrumento ng kasamaan. Do you see that? Sabi ni Paul, do not. Ang sabi ni Paul, neither yield. In Tagalog, at wag din ninyong ihandog. Wag din ninyong ihandog. Number 3. Okay? Hindi na kailangan i-explain yung number 2. Very self-explanatory naman, di ba? Huwag ninyong ihandog. Di ba? Kung ang mata mo nagiging cause ng kasalanan mo, maglagay ka na ng oras. Pag alas 10, alam mo magdudum scrolling ka na, matulog ka na lang. O magbasa ka na ng Bible. Di ba? Or let's say ang iyong iyong mga parts ng body ay nagbibigay sa iyo ng prompt para magkasala, then ihiwalay mo na yung iyong katawan doon sa mga bagay na nakakapag trigger ng iyong lust at ng iyong pride. Mga kaibigan at mga kapatid, active to ha, hindi yan passive. At wag ninyo, do not, let not. Okay? Number 3, ito yung positive. To go and continuously offer yourselves to God as instrument of righteousness. Ang sabi ng verse, Romans 6 verse 13, huwag niyong hayaan na ialay ang inyong mga parte ng katawan as instrument of unrighteousness unto sin, pero sa Diyos niyo ito isuko. Bilang namatay na kay Kristo at nabuhay na kasama ni Kristo, ang inyong mga katawan ay i-offer ninyo sa Diyos. In that sense, mabuhay tayo na nagpapakita ng pasasalamat sa grasya ng Diyos at sa kaligtasan na binigay sa atin, sa awa na binigay sa atin. Dahil ano pa ba ang meron na rason para mabuhay ng maayos maliban sa merong isang Diyos na naawa sa atin para tanggalin tayo doon sa karumihan ng kasalanan? Babalik ka pa ba doon? Hindi na. Diba? Wala nang ibang rason. Wala tayo sa quest para maging mabuting tao. No? Hindi yon. Secondary lang yung bagay na yon. Yung
yung kagustuhan natin na maging maayos, yung kagustuhan natin na mabuhay ng maayos, hindi yun ang pinaka-main reason. Secondary reason yun. The main reason is Christ died for you. Dahil namatay na para sa iyo si Kristo at iniligtas ka na sa kasalanan mo, magkakasala ka pa ba? Hindi na. Dahil namatay na siya para bigyan ka ng bagong buhay, sisirain mo pa ba yung buhay na binigay niya? Hindi na. Magpatuloy ka na doon sa binigay sa atin ng Diyos na lalakaran. Yun ang progressive sanctification, continuously offering ourselves to God as instrument of righteousness. Basahin niyo verse 14. Sabi sa verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya. Itong biyaya na to saan to galing? Sa Diyos. 15. Ano nga? Magkakasala ba tayo dahil tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya? Huwag nawang mangyari. 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo hinandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin ng inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ito ang tanong. Kung kanino nyo pinapagamit ang inyong mga buhay, kayo ay alipin ng bagay na yon. Kung pinapagamit nyo ang inyong mga buhay sa kasalanan, alipin ka pa rin ng kasalanan. Pero kung pinapagamit mong sarili mo sa Diyos, ano ibig sabihin nun? Mabuhay tayo sa katuwiran. Mabuhay tayo sa kaayusan. Ano yung sabi sa next verse? Tingnan nyo, verse 17. Ngunit, salamat sa Diyos na bagamat tayo ay dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ipinagkatiwala sa inyo. At ano yung aral na yon? Aral ng Diyos, yung gospel, at yung buhay ni Kristo. Kaya ang mga Kristiyano ay hindi sumusunod sa rules, kundi ang Kristiyano ay sumusunod sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa rules, sumusunod tayo sa Diyos. Kaya tanggalin niyo isipan niyo, ay, sa simbahan maraming rules. Mali! Sa simbahan merong Diyos. Kaya hindi ka nagagawa ng mga kasalanan na dapat hindi mo nagagawin dahil na kay Kristo ka na. Nakakuha po ba natin? Nakakuha po ba natin? No? Ito yung struggle ng bawat isang Kristiyano. Lahat tayo ay pantay-pantay dito. Walang taong kaya maging perpekto, walang kayang maging sobrang ayos. Pero lahat tayo ay nag-i-struggle na maging maayos sa harapan ng Diyos. Sabay-sabay tayo dito nagsusumikap na maging maayos sa harapan ng Diyos. Verse 18. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ito yung pinaka-importante sa lahat, ay naging mga alipin kayo. Saan? Sa paggawa ng mabuti. Kung na kay Kristo na, kung na kay Kristo na kayo, kung na kay Kristo na tayo ay naging alipin na ng paggawa ng mabuti. Nakuha po ba natin? Mga kapatid, nakuha po ba natin? Ang tanong, agree ba kayo dito? Bala ka dyan, Brother David. Ang hirap naman yan, yes. Mahirap yan. Pero mga kaibigan at mga kapatid, yun ang sinasabi natin eh. Progressive sanctification is a two-way, no? Is a two-way progress. It means the Holy Spirit will help you, but at the same time, you need to help yourself.
No? Gusto mo magbago pero hindi ka gumagawa ng paraan para magbago. No? Di ba? Ayaw mo na, gusto mo na tumigil sa pagsisigarilyo, pero ayaw mong bawasan or tanggalin yung ganong klaseng aksyon. No? Gusto ko na magbago ng buhay, pero sige mo pa rin kakascroll. Di ba? Ulitin ko ito. At I know ito ay hindi nababanggit hindi nyo pa ito narinig sa iba kasi hindi ito common na binabanggit. Pero kailangan nyo ito malaman. No? Even yung pagtingin natin sa opposite sex with lust, you commit adultery in front of God. Tumingin ka sa isang tao na may pagnanasa, you are committing adultery in the sight of God. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi biro. That's why, kung gusto nyo makaalis sa mga bagay na ito, Kristyano ka na at nandun ka pa rin, pinakita sa atin ngayong umaga na ang progressive sanctification, tinutulungan ka lagi ng Holy Spirit, pero kailangan mong piliin na magbago. Kailangan nyo piliin na magbago. Kung pwede mo dyan doon ilagay, once servants of sin, but through Christ, now are servants of righteousness. Therefore, we must continue to walk in the new life made by Christ. Anong ulit ang premise natin? Ang premise natin, kung namatay ka na kasama ni Kristo at nabuhay ka na kasama ni Kristo, pinalaya ka na niya saan? Sa kasalanan. Noon wala kang pakialam kung gagawa ka ng kasalanan, pero ngayon na kay Kristo ka na, ang hirap. Bakit? Kasi pinapapili ka. Talikuran mo to at sumunod ka kay Kristo. Andun ang freedom of choice sa atin. Bakit? Kasi pinalaya na tayo sa kasalanan. Nasa sa inyo ang choice na yan. Mga kaibigan at mga kapatid, meron akong 3 huling ibibigay sa inyo bago tayo magtapos. Kung tayo ay pinalaya na, letter A, sabi ni Paul, Ephesians chapter 4 verse 24. Open your Bibles on Ephesians chapter 4 verse 24. Anong sabi dyan? Nandiyan na kayo? Say amen. Ephesians chapter 4, verse 24. Diyan na kayo? Babasahin natin. Okay? Babasahin ko sa Tagalog. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Anong ibig sabihin nun? Letter A, ilagay daw natin ang bagong ikaw na gawa saan? Gawa sa imahe ng Diyos. In Latin, imago Dei. In the image of God. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakay Kristo na, yung buhay na meron ka ngayon, hindi na yan sa'yo. Pangalawa, hindi mo yan pinaghirapan. Pangatlo, namatay si Kristo para bigyan ka niyan. Pang-apat, nabuhay muli si Kristo para ipakita sa'yo na pwede ka nang mabuhay sa bago mong buhay, taliwas doon sa nakasanayan mong kasalanan. Para kang hinihila ni Kristo, nakayakap ka sa basura, hinihila ka ni Kristo para lang bitawan mo yung basurang yon. Ganun ang itsura natin sa harapan ng Diyos ngayon. Na kay Kristo na tayo, patuloy tayong hinihila ni Kristo para bitawan natin yung basurang yakap natin na kasalanan. Mga kaibigan at mga kapatid, gusto ko maintindihan ninyo, itong put on na to ay hindi lang basta an active na paalala sa atin ni Paul, active na ilagay natin dahil at the
reality of all, mga kaibigan at mga kapatid, nandyan pa rin yung kagustuhan ng katawan mo na magkasala. Kaya ang pinapaalala sa atin, ilagay mo. Ilagay mo. Every time na may prompt ang sin sa atin, sinasabi sa atin ni Paul, ilagay mo ang bagong ikaw na hindi sa'yo, pero binigay sa'yo. Na paano to binili? Sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. At mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang doon nagtatapos yan. Buksan natin dito sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Hindi lang basta ilagay yung bagong man na gawa sa imahe ng Diyos. Pangalawa, 2 Corinthians 7:1. Andiyan na kayo, say amen. 2 Corinthians 7:1. Andiyan na po ba kayo? 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Andiyan na kayo, say amen. Amen. Verse 1. Ano sabi diyan? Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangako ng ito. Anong sabi niya diyan? Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Karumihan ng laman, pero hindi lang laman. Tingnan niyo to. Karumihan ng laman at karumihan ng, you see that? Na ginagawa ang sakdal, ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Letter B. Hindi lang put on the new self. Letter B. Cleanse ourselves from all filthiness that contaminates the flesh and the spirit. Hindi na kailangan natin i-specify ang bawat isang aksyon na gumagawa nito. You know yourself. Alam nyo, ang mga ginagawa ninyo, kahit kayo ay nakatago sa confines ng inyong kwarto, alam nyo ang mga ginagawa ninyong mali. Alam ko ang ginagawa ko mali. Kaya ang reminder sa atin ni Paul, put on the new self. Cleanse ourselves. Kung pwede kang, kung hindi mo kayang labanan, uninstall mo. Diba? Kung hindi mo kayang labanan, mag-resign ka. Lumipat ka kung saan merong peace of mind. Kung hindi mo kayang lagpasan, no? Sabi ni Paul, huwag kang lumaban. Flee. Dahil hindi mo kaya. Hindi lang yon. Buksan natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 4. Andiyan na po ba kayo? Mga kaibigan, tandaan niyo ito. Lahat ng Kristiyano, yan ang struggle natin. Lahat tayo nagsusumikap. Pantay-pantay tayo dyan. Walang nauuna sa atin, walang nahuli sa atin dyan. Lahat tayo sabay-sabay lumalaban sa ating sarili para makasunod sa katuwiran ng Diyos. Lahat tayo lumalaban. No? Lahat tayo gustong baguhin ang ating mga prinsipyo, filosofiya, kaisipan, puso at isip, lahat tayo lumalaban dyan. That is our warfare. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, sabi dito sa verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y, ano daw? Umiiwas sa pakikapit. The next, verse 4, na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sarili, katawan, sa pagpapakabanal at karangalan. You see that? Letter C, abstain from every form
of evil. Dahil kung pupunta tayo sa next chapter, chapter 5, verse 22, tingnan niyo yung pagkakasabi ni Paul dyan. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Ang sabi sa verse 4, doon sa chapter 4, verse 4, disiplina pala. Pagpipigil sa sarili. Kaya tayo pinapapigil ni Paul. Sa kung ano man yan na kasalanan na ginagawa natin, pinapapigil tayo para madisiplina mo ang iyong katawan sa bagay na yan. At every time na dumating, yung tentasyon na yan sa'yo, papasok sa isip mo, naku, ito yung ayaw ng Diyos. Kasi dinisiplina mo ang katawan mo sa ganong paraan. That's why ang sabi niya dito, abstain from every form of evil. Ano ibig sabihin ng salitang abstain? Withdraw. Withdraw. Umiwas ka. Lumayo ka. Huwag ka nang lumapit. Di ba? Ulitin ko ulit yung ano ko kanina, yung example ko kanina para maintindihan niyo anong ibig sabihin ng abstain. Ang sabi ko kanina, na pag kami ng mga kapatid ko ay nanonood ng mga nakakatakot na palabas, minsan na pagkikwentuhan namin ito, ang sabi ko sa kanila, pag ako may nakita kahit konti lang na gumalaw na walang tao, hindi na ako babalik sa bahay na yan at lugar na yan. Ganun ang abstaining. Makakita ka lang ng isang bagay, ganun ka nakatakot. Bakit? Kasi alam mong magre-rebelde ka na naman sa Diyos. Para mong pinapatay ulit si Kristo dahil sa kasalanan na gusto mong gawin. Kaya ang sabi ni Paul, God forbid, wag sana mangyari ulit. Magkakasala ka pa ba para mas dumami ang grasya ng Diyos? God forbid. Tapos na ang pagbayad ni Kristo. Umalis na tayo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang makakapigil lang talaga sa iyo, sarili mo. No? And that's why, wag kayo lagi turo ng turo kay Satan. Dahil siya meron siyang accountability. Pero pag tinuturo mo sa kanya, siya kasi kaya ako nagkasala eh. Inaalis mo yung accountability sa iyo, nilalagay mo sa kanya. Hindi ka po excuse. May parte ka. No? Kaya ang sabi ni Paul, put on the new man. Then, ang sabi niya sa letter B, linisin natin ang ating mga sarili. At ang sabi niya sa letter C, layuan natin, abstain, wag natin gawin, withdraw. Di ba? Kung kumakain ka ng nakakasama sa'yo, wag mong kainin. That's abstaining. Letter D, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Babasahin ko po at sundan nyo na inyong mga mata. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya. At lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Letter D, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, kung ikaw ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, lumayo ka sa kalikuan. Letter D, withdraw from iniquity. Alam nyo, very na ito eh. Di ba? Very self-explanatory. Hindi mo na kailangan pang i-explain ito. Kung sumusunod ka sa Diyos, dapat nakikita sa iyo ang pagiging makadiyos. Isang taong sumusunod sa Diyos. Sumusunod ka sa Diyos, tapos nalalaman ng tao na nakikipagsuntukan ka sa sentro. No? How does that follow? It does not connect. Following God but doing this. Parang yung isang
na lumabas ngayon na issue, hindi ko alam kung, alam nyo to, siya ay, na tinatawag niya sarili niya na Baptist defender. Pero, nagmumura siya. No? Nakikipag-debate siya tungkol kay Kristo, pero nagmumura siya. Gets nyo? Sumusunod ka kay Kristo, ganito ginagawa mo. And you are a public figure. Nakakahiya. Diba? Nakakahiya. Letter E. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Mas matindi yung word na ginamit dito kaysa sa cleanse. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Andiyan na po kayo, say amen. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. Diyan ba yung Tagalog? Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ano pinapakita dyan? Ang context nito ay yung mga vessels na pwedeng gamitin ng Diyos. Ngayon, hindi dun sabi na ang Diyos ang maglilinis sa'yo, pero nandun ang pagtulong ng Diyos. Tandaan natin yon, kasi meron kang responsibility for yourself na linisin ang iyong sarili. The word is purge. Look at the word purge. Purge himself from this. That's a condition. That is a condition. The word if means kung ipupurge mo ang sarili mo sa mga ganitong bagay. Ano sabi diyan? He shall be a vessel unto honor. Hindi dito sinasabi na kailangan mong maging magaling para ikaw ay maging maayos at magamit ka ng Diyos sa kanyang ministry. Hindi dito usapan ang ability mo o ang galing mo. Ang usapan dito ay ang pagsunod mo kay Kristo. Kung gusto mong magamit ng Diyos, purge yourself of these things. Grabe ang mga paalala sa atin ni Paul. Pero totoo yun, mga kaibigan at mga kapatid. Kung hindi nyo papaalalahanan ang sarili nyo sa pinapaalala ni Paul, delikado na tayo ay malito, makonfuse kung saan tayo tatahak. Ito ang tinatahak natin. Malinaw, straight, walang paliko-liko. Sumunod sa Diyos. And not only that, sa verse 22, sabi sa verse 22, 2 Timothy chapter 2 verse 22, tingnan niyo ito mabuti. Ito yung pinaka na nagets ko sa lahat nung una ko itong ni-review. Kasi totoong-totoo ito. Anong sabi diyan sa chapter 2 verse 22? Ngunit, ano sabi? Ngunit, labanan mo. Labanan mo. Hindi. Ano sabi diyan? Flee. Takbo ka. Layo ka. Takbuhan mo. The moment na makita mo yung isang bagay na yon, na alam mong babagsak ka sa kasalanan, takbuhan mo. Bakit? Ngunit layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Basically, natapos na natin lahat ng mga verses doon sa paalala ni Paul. I-summarize natin. Okay? Pwede mo ba doon mailabas dyan yung dalawang klase ng sanctification? Napag-usapan natin ito last Sunday at ngayong Sunday. Una, yung tinatawag nating definitive sanctification. Just a review before we close. This is a once-for-all action God did to separate man from sin
and its power. Ito na yung pinag-uusapan natin, progressive sanctification. Kung saan, this is the ongoing process of God through the Holy Spirit to separate us from sin and help us grow in holiness. So, nung tayo ay makasalanan pa, nung nanampalataya ka kay Kristo, hiniwalay ka ni Kristo sa kasalanan. Ngayon, malaya ka na sa kasalanan, pwede mo nang sabihin, no. Pwede mo nang piliin ng Diyos, sumunod sa Diyos, lumakad sa lakarin ng katuwiran, pwede mo na yung gawin. Dati wala kang pakialam dun eh. Pero ngayon, pinipilit mo na lumakad sa katuwiran ng Diyos. Because that's definitive sanctification. Pinalaya ka na ni Kristo sa bagay niyon. Nilibing ka, kasama ang kasalanan mo nilibing, at binuhay ka sa bagong buhay na ito para lumakad ka doon. Isang beses lang yung gagawin ng Diyos. Itong pangalawa, yung second stage, is the continuous, ongoing process. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Pinapram tayo everyday. May philosophy ka, may principle ka, may kailangan kang baguhin sa iyong sarili. And the question is, will you help yourself? O hayaan mo ang sarili mong mahulog sa kasalanan? Let's all stand up at mag-close tayo diyan sa topic natin. Let's pray. Lord, we thank you, Panginoon, sa topic na ito at lahat ito ibinabalik namin sa inyong pangalan. At nakita namin, Panginoon, kung gaano kami kahiwalay dahil, Panginoon, sa nagawa namin. At kung hindi, Panginoon, dahil sa inyo, hindi po kami maliligtas at malilinis at mahihiwalay. At kung hindi rin, Panginoon, dahil sa inyo, hindi po kami makapagpapatuloy dahil tanging sa tulong ng Holy Spirit kami araw-araw binibigyan ng refleksyon sa aming mga ugali, sa aming mga prinsipyo at mga filosofiya. Everyday, Panginoon, binibigyan nyo kami ng chance sa mag-repent at magbago. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito, na ang ending ng lahat ng ito, pag natapos na ang aming buhay, makakasama na namin kayo. Salamat, Panginoon, at lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. At let's have a 2-minute break.